Sa isang liblib na barangay sa Ilocos, kung saan tanaw ang malalawak na bukirin at ang langit ay tila laging payapang asul, naroon ang tahanan ng pamilyang Santillan, isang simpleng pamilya na ang tanging yaman ay dangal at pagsisikap. Si Alona, 19 na taong gulang, ay kilala sa kanilang lugar bilang matalino, magalang at palaban. Anak siya ng magsasakang si Mang Tonyo at ni Aling Lorna, isang mananahi ng mga uniforme sa bayan. "Anak, baka malate ka sa klase," sigaw ni Aling Lorna mula sa kusina habang pinipiga ang basang lumang basahan. "Hinain ko na yung kape at tinapay. Kumain ka muna kahit kaunti." Tumango si Alona habang inaayos ang kanyang lumang bag. "Opo, Nay. Salamat po." "Mauna na po ako," sagot niya habang bitbit ang Xerox na papel na siyang ginamit niyang reviewer para sa nalalapit na exam. Araw-araw, nilalakad ni Alona ang halos 3 kilometro papunta sa public high school. Sa kabila ng init ng araw o pagbuhos ng ulan, hindi siya nagpapahuli sa klase. Siya ang class valedictorian at pangarap niya talagang makapag-aral sa Maynila, hindi para sa sarili, kundi para maiyahon ang pamilya sa hirap. Ngunit isang umaga, tila kumulog sa buhay nila. Nakaupo si Mang Tonyo sa isang sulok, hawak ang kanyang dibdib. Pawisan, nanginginig at bahagyang nanlalabo ang mata. "Nay, si tatay, anong nangyayari sa kanya?" sigaw ni Alona habang dali-daling lumapit at inalalayan ang ama. Parang inaatake sa puso. "Dalian mo, tawagin si Mang Elmer, pakiusap." Umiiyak na utos ni Aling Lorna. Agad silang isinugot sa pinakamalapit na klinik na halos 5 kilometro pa ang layo. Sa sobrang pagmamadali, sinakyan nila ang tricycle ni Mang Elmer. Ngunit ang masakit, kulang sa gamit ang klinik at kinailangang ilipat sa ospital sa bayan. Doon napag-alaman na may malubhang komplikasyon sa puso si Mang Tonyo at kinakailangang sumailalim sa angioplasty. Halagang hindi kayang abutin ng kahit ilang anihan ng palay. "Kailangan po ba talaga ang operasyon, Doc?" Halos magmakaawa si Aling Lorna sa doktor. "Kung gusto niyo po siyang mabuhay ng matagal, yan lang po ang tanging paraan. Pero alam ko pong hindi biro ang halaga. Mga 800,000 ang inisyal na kailangang ilaan," paliwanag ng doktor. Umuwi silang halos hindi makapaniwala. Sa dilim ng gabi, walang masilungan ang kanilang isip kundi ang kawalang pag-asa. Unti-unting nawala ang dating sigla sa bahay. Sa halip na pag-uusap tungkol sa pangarap ni Alona, ang laging paksa ay kung paano mababayaran ang utang sa ospital at gamot ni Mang Tonyo. Ang kalabaw nilang si Tim, na nagsilbing katuwang sa bukid, ay kinailangang ibenta. "Alona, hindi mo na kailangang bumalik pa sa eskwela. Magpahinga ka na muna, tutal may utang na rin tayong kailangan bayaran." Sambit ng kanyang ina habang iniaabot ang sulat ng paaralan na nagsasabing hindi pa nababayaran ang tuition fee. Tahimik lang si Alona habang hawak-hawak ang lumang ID ng kanyang paaralan. Sa loob-loob niya, parang tinanggalan siya ng hininga, ngunit hindi siya nagpadaig. Nagtinda siya ng kakanin sa palengke tuwing umaga at gabi-gabi na may naglalabas sa mga kapitbahay. Wala siyang oras para umiyak, tanging panalangin at pag-asa lang ang kanyang pinanghahawakan. "Anak, bakit hindi mo nalang subukang magtrabaho sa Maynila? Maraming nangangailangan ng kasambahay o tagalinis. Baka doon mas malaki ang kita." Suhestyon ng kapitbahay nilang si Aling Rosa. Napaisip si Alona, hindi ito madali, ngunit wala na ring mapagpipilian. 1 linggo ang lumipas. Dumating sa kanilang lugar si Ate Malen, isang recruiter ng modeling agency na kilala sa Maynila. May dala itong brochure at mga larawang tila may kinang. "Nakita ko ang mga larawan ni Alona sa Facebook. Ang ganda ng mukha mo, Hija. Virgin look. Yan ang hanap ng mga boss namin," wika ni Ate Malen habang pinapakita ang mga litrato ng mga babaeng nakasuot ng elegante. Nag-aalangan si Alona, "Hindi po ako marunong magmodelo. At saka, hindi po ba delikado yan?" "Walang pilitan. Kung gusto mong umasenso, kailangang sumugal minsan. Libre ang pamasahe, maganda ang tirahan, at higit sa lahat, kung mapansin ka ng mga may-ari ng kumpanya, baka umangat ka agad." Sambit pa ni Malen habang tahimik lang sa sulok si Aling Lorna, hindi alam kung ano ang isasagot. Sa gabing yon, habang binabantayan niya ang natutulog na ama, lumapit si Aling Lorna sa kanya at hinawakan ang kamay niya.
Anak, kung sa palagay mo'y makakabuti sa'yo yan at sa atin, bahala ka na. Pero ang dangal mo lang ang tanging kayamanan natin. Tumulo ang luha ni Alona habang niyayakap ang kanyang ina. Papangarapin ko pa rin ang Maynila, Nay, pero hindi bilang alipin ng ibang tao, kundi bilang taong gagawa ng sarili niyang daan. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, dala ang iilang pirasong damit at larawan ng pamilya, iniwan ni Alona ang kanilang baryo. Sa mata ng iba, isa siyang simpleng dalagang umaasang makakaahon. Ngunit sa puso niya, alam niyang nagsisimula na ang isang laban na hindi lang tungkol sa pera, kundi sa kung paano mananatiling buo ang sarili sa gitna ng mundong kayang bumali ng dangal. Mula sa himbing ng kabundukan patungo sa ingay ng lungsod, dala ni Alona ang lumang backpack at isang kahong karton na balot ng plastik. Nakasakay siya sa isang aircon bus na patungong Cubao, tangan ang pangambang baka panaginip lang ang lahat. Ang alok, ang paanyaya, at ang posibilidad ng pagbabago. Anak, mag-ingat ka ha. Kung may masamang mangyari, huwag kang magdalawang isip na umuwi. Nandito lang kami, ang huling paalala ni Aling Lorna habang pinipigil ang luha. Higit sa lungkot, nadama ni Alona ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat kilometro ng biyahe, parang paunti-unti siyang inaalisan ng pagkabata. Isa na siyang dalagang kailangang magdesisyong hindi na batay sa pangarap, kundi sa kung anong kailangan para mabuhay. Pagdating sa Cubao, sinalubong siya ni Ate Malen sa terminal. Hija, heto ka na pala. Tara na, ihahatid na kita sa tirahan mo. Sumakay sila sa isang matandang van na may tinted na bintana. Sa loob ay may dalawang babae pa, pareho ring baguhan, batay sa hitsura. Tahimik lang si Alona habang pinagmamasdan ang mga gusaling tila matataas na pader ng panaginip at panganib. Wala siyang tiwala sa lugar, pero kailangan niyang subukan. Ang tirahan nila ay isang maliit na apartment sa Sta Mesa. Mainit, may dalawang double deck sa isang kwarto at iisang banyo na sira ang gripo. Kasama niya sina Jen at Mayet, parehong galing din sa probinsya. "San ka galing?" tanong ni Jen habang inaayos ang kumot. "Ilocos, kayo?" "Zamboanga ako. Bago rin lang. Magkasama tayo bukas sa orientation." Sabay ngiti ni Jen. Kinaumagahan, dinala sila ni Ate Manen sa opisina ng agency sa May Ortigas. Hindi ito ang inaasahan ni Alona. Walang katulad sa brochure. Imbes na mga ilaw at kamera, inabutan sila ng mga flyers para sa isang bar. Dito niya naintindihan ang tunay na kalakaran. "Promo girl muna kayo ha? Huwag kayong maarte. Madaling trabaho, bibigyan kayo ng uniform, at ang mahalaga, kumikita ng malaki." Paliwanag ni Ate Malen habang tinatanggap ang IDs nila. Nagtrabaho si Alona sa isang bar sa Quezon Avenue. Suot ang miniskirt at blouse na masyadong masikip, nag-serve siya ng alak at binati ng mga lalaking hindi niya kilala. Kahit may mga hawak na asawa, walang pakialam. Basta't may pambayad. "Miss, pakis naman dyan. Isang baso lang yan." Biro ng isang lasing habang hawak ang braso niya. Hinawi ni Alona ang kamay ng lalaki at nginitian. "Sir, bawal po tayong maghawakan. Order na lang po kayo ng bucket." Kinagabihan, pag-uwi niya sa apartment, tahimik lang siyang naupo sa kama at pinahid ang makeup. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang sakit ng paa o ang lungkot ng dignidad na unti-unting nalulusaw. "Hindi ka pa nasanay?" tanong ni Mayet. "Hindi ko alam kung masasanay pa ako." Sa gitna ng lahat, isa lang ang pumapasok sa isip ni Alona. Para kay tatay ito, para sa mga kapatid ko, hindi ito habang buhay. Linggo ng gabi nang makilala niya si Cora, isang veteranong promo girl na may estilo, kumpiyansa at alahas na halatang hindi galing sa bangketa. "Alona, di ba? Narinig ko magaling ka raw sa pakikisama sa customer. Ayaw mong sumubok ng mas malaki?" Yulong nito habang naglalagay ng lipstick. "Anong ibig mong sabihin?" Sagot niya naguguluhan. "Isang gabi, 1,000,000. Pero hindi ito para sa lahat. Tinitingnan ko kung sino ang may pormang pang VIP. May kakilala akong naghahanap ngayon ng virgin." Natahimik si Alona. Hindi siya makapaniwala. Parang bumalik siya sa sandaling niyakap siya ng ina sa kanilang bahay. Ang boses ni Aling Lorna ay biglang lumutang sa alaala niya. "Ang dangal mo lang, ang tanging kayamanan natin." "Pasensya na po, hindi ako ganun," sagot niya at tumalikod. "Akala ko matapang ka,
pahabol ni Cora, pero pag dumating ang oras na pipili ka sa pera o buhay ng pamilya mo, balikan mo ako. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Aling Lorna. Anak, kailangan ulit dalhin sa ospital si tatay mo. Bumagsak ang katawan niya, wala na tayong pambayad. Sa katahimikan ng linya, narinig ni Alona ang impit na iyak ng kapatid niyang si Daryl. Walang maipadala, wala nang mabenta. Pagkaputol ng tawag, tumayo siya, nakatingin sa salamin. Pinagmasdan ang sarili, hindi na siya ang parehong dalagang taga Ilocos. May sugat na ang puso niya, may bakas ng pagod sa mata, at ang puso'y paulit-ulit nang nasusubok. Kinabukasan, dumiretso siya sa lounge ng bar, kinuha ang business card na iniabot noon ni Cora at nag-text. Pwede po ba tayong mag-usap? Handang makinig. Sa gabing iyon, muling lumabas ang buwan sa lungsod. Ngunit kay Alona, hindi ito liwanag ng pag-asa kundi panibagong tanong. Hanggang saan mo kayang ibigay para lang may mabuhay? Isang gabi ng Biyernes, matapos ang ilang araw ng walang tulog at patong-patong na trabaho, muling nagkita sina Alona at Cora sa isang coffee shop malapit sa Timog Avenue. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing bahagi sila ng magkaibang mundo. Si Cora, naka-blazer at may mamahaling bag. Si Alona naman, suot pa rin ang uniforme mula sa bar. May bakas ng pagod at pagkakait sa sarili. Gusto kong marinig ang buong alok. Ani Alona matapos ang ilang minutong katahimikan. Hindi siya makatingin ng diretso sa kausap, pero matatag ang tinig niya. Mumiti si Cora, halatang sanay na sa mga ganitong klaseng transaksyon. Kinuha nito ang kanyang phone at pinuksan ng isang folder. Ang VIP guest ang isa sa mga kaibigan ko sa Makati. Milyonaryo, kilalang businessman, discreet. Gusto niya raw ng kakaiba. Virgin, simple, disente. Ikaw ang inirekomenda ko. Hindi ito madalas mangyari. Kung papayag ka, isang gabi lang to. 1 milyon ang kapalit. Parang nag-echo sa utak ni Alona ang salitang iyon. 1 milyon. Halaga na sapat na para maipagamot si tatay. Makapagpatuloy siya ng pag-aaral. At baka nga may matira pa para sa maliit na sari-sari store ni nanay. Pero kapalit nito, ang puri na buong buhay niyang iningatan, ang bahagi ng sarili niyang hindi na maibabalik kailanman. Totoo ba to, Cora? Tanong ni Alona. Hindi ba ako ibebenta lang sa kung sinong lasenggo na mayabang? Umiling si Cora at inilabas ang isang envelope. Nandito ang confidentiality agreement. Legal yan. May conditions din. Bawal kang magsalita sa kahit kanino tungkol sa mangyayari. Bawal magtanong ng identity niya. Bawal mag-record, mag-picture, o magsulat tungkol sa gabi. Protected ka, hindi ka pipilitin kung ayaw mo. Pero pag pumirma ka, tuloy na ito. Tinanggap ni Alona ang envelope at tahimik na binuklat ang laman. Sa likod ng papel, naroon ang isang deposit slip. Pirma lamang ang kulang. Bibigyan ka ng advance na 100,000 gayon pa lang. Dagdag ni Cora habang inilalapag sa mesa ang isang maliit na envelope na may lamang cash. Ang natitira sa gabi ng usapan. Uuwi na sana si Alona pero hinarang siya ni Cora. May 2 oras ka para magdesisyon. I-text mo lang ako kung tuloy ka. Kung hindi, okay lang. Pero tandaan mo, hindi araw-araw may ganitong oportunidad. Nang makabalik sa kanilang tirahan, halos hindi siya makapagsalita. Tahimik lang siyang naupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang kisame. Umuugong sa isipan niya ang mga tanong. Babalik pa ba siya sa sarili niyang pagkatao pagkatapos ng gabing iyon? O tuluyan nang mawawala ang Alonang kilala niya? Sa biglaang ingay ng cellphone, tumawag si nanay. Anak, si tatay mo, sinugod ulit namin sa ospital. Wala na tayong pambayad sa ambulansya. Ang doktor, kailangan ng down payment bukas. Hindi na sumagot si Alona. Tahimik lang siyang tumango habang pumapatak ang luha sa pinski. Kinabukasan pumunta siya sa opisina ni Cora sa Quezon City. Walang salita, walang tanong. Nilagdaan niya ang kontrata. Good, sabi ni Cora. Huwag kang magkalala, maayos ang lugar. Presidential suite, may kasama kang handler. Hindi ka mapapahamak. Inihatid si Alona sa isang salon para ayusan. Pinili para sa kanya ang isang eleganteng dress na hindi masyadong hayag, ngunit sapat na para umangat ang kanyang presensya. Tinanggal ang pilikmata, inayos ang buhok at pinasuot ng simpleng alahas. Sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili. Nag-aalala ka ba? Tanong ng makeup artist
Habang inaayos ang labi ni Alona, hindi siya sumagot. Hinayaan na lang niya ang katahimikan ang magpaliwanag. Bandang 7:00 ng gabi, sinundo siya ng isang itim na sasakyan. Tahimik ang driver. Binigyan siya ng blindfold bago pa man sila dumating sa hotel. Standard protocol po, ma'am. Confidential po ang lahat, paliwanag nito. Nang dumating sila, inalalayan siya paakyat sa elevator. Sa bawat hakbang, parang dumudurog ang puso niya. Pakiramdam niya, unti-unti siyang hinihila ng mundo sa hukay ng isang bagay na hindi na mababawi. Sa pagpasok sa presidential suite, tahimik ang paligid. Maaliwalas, elegante, at walang kahalintulad. Doon niya unang nakita ang lalaking bumago ng lahat. Isang matikas na lalaki, mga nasa edad 40, nakasuot ng simpleng long sleeves na puti at may maladyos na tindig. Wala sa kanyang mukha ang libog, ni hindi man lang siya tinignan na para bang alipin. Magandang gabi, bungad nito habang inaabot ang kamay. Leonardo Agustin, maupo ka. Nanatiling tahimik si Alona, ngunit may kaba at pagtataka sa puso. Uupo na sana siya nang mapansin niyang pinunit ng lalaki ang kontratang dala ni Cora. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ni Leonardo. Hindi kita binayaran para dito. Nabigla si Alona, napatayo siya muli at tila hindi makapagsalita. Bakit po? Bakit niyo ako pinatawag? Tanong niya, halos pabulong. Tumayo si Leonardo at kinuha ang isang envelope mula sa drawer. Iniabot niya iyon kay Alona. Narinig ko ang kwento mo. Isa akong investor ng foundation kung saan nanggaling ang recruiter. Wala akong intensyon gamitin ka. Gusto lang kitang tulungan. Narito ang 1,000,000, walang kondisyon. Bumalik ka sa pamilya mo. Magsimula ka muli. Parang gumuho ang mundo kay Alona. Hindi dahil sa takot, kundi sa kabutihang hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung iiyak siya, tatakbo, o yayakapin ang lalaking hindi niya mawari kung santo o siraulo. Bakit po? Hindi ba ito scam o kabayaran para sa ibang bagay? Nanginginig ang tinig niya. Marami na akong nakita sa mundo, Alona, sagot ni Leonardo. Pero bihira akong makakita ng taong sa kabila ng kahirapan, pinipiling manailing tao. Sa gabing iyon, walang nangyaring masama. Sa halip, binuksan ni Leonardo ang hapunan, isang steak dinner na parabang inihanda para sa isang bisitang espesyal. Sa katahimikan ng suite, para silang magkaibang planeta na sandaling nagtagpo. Hindi bilang transaksyon, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan, parehong naghahanap ng kapayapaan. At sa pag-uwi ni Alona kinabukasan, hindi na siya ang parehong babaeng dumating. Hindi siya ginamit, hindi siya inabuso, ngunit pinili siyang alukin ng kabutihang hindi niya inaasahan. Isang gabi, 1,000,000, ngunit higit pa roon, isang bagong panimula. Sa muling pagbukas ng pintuan ng presidential suite, nag-iba ang paghinga ni Alona. Parang ang lahat ng bigat ng loob, lahat ng kinimkim na takot, ay naiwang kasama ng tahong niyang humakbang palabas ng hotel. Bitbit ang envelope ng perang halos hindi niya mahawakan ng direkta, parang may pangambang baka ito'y maglaho kung hawak-hawak niya ng matagal. Paglabas niya ng lobby, isang driver na nakaitim na coat ang nag-abot ng papel sa kanya. Isang resibo ng hotel at isang simpleng sulat mula kay Leonardo. Walang utang na loob ang hinihingi ko. Sa susunod na pagkakataon na may lakas ka na sa sarili mo, magbalik ka. Hindi bilang kabayaran, kundi bilang tao na may sariling desisyon. L.A. Tahimik siyang pumasok sa sasakyan. Walang tanong ang driver, walang komento. Pagdating sa boarding house, hindi siya umimik. Binilang niya ang pera ng paulit-ulit. 1, 2, 10 tig-100,000. Buo, walang kulang, walang pasubali. Kinabukasan, maaga siyang pumila sa ospital. Binayaran niya ang utang ng ama, pinalitan ng mga gamot, pinirmahan ng release order. At sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti ulit si Mang Tonyo mula sa hospital bed habang kinikindatan ng asawa. Anak, saan mo nakuha tong ganitong pera? Huwag mong sabihing. Ngumiti si Alona at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. May tumulong po tay, wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi po masama ang ginawa ko. Hindi po ako lumihis sa landas. Hindi na siya tinanong pa ni Mang Tonyo.
hindi na rin kinulit ni Aling Lorna. Sa mga mata ng anak nila, nakita nilang wala itong bahid ng pagkasira. Pagod lang, at marahil mas matanda na ang puso kaysa sa edad. 3 linggo makalipas, habang si Alona ay naguhugas ng pinggan sa boarding house, may dumating na sulat. Isang abogadong hindi niya kilala ang nagpadala ng liham. Nakasulat sa loob, "You've been awarded a full scholarship grant for business administration in one of the top universities in Manila. Tuition, books, lodging, and allowance, all covered. No strings attached. Anonymous benefactor." Halos mapatili si Alona. Tumakbo siya kay Mayet na nooy nagsusuklay sa harap ng salamin. "Mayet, tingnan mo to. Scholarship ako. Hindi ko alam kung paano, pero totoo to. Baka yan na yung reward ng langit. Sinubok ka, pero hindi ka bumigay," sagot ni Mayet habang ninayakap siya. Sa mga sumunod na buwan, pinagsabay ni Alona ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang online tutor. Nagpapadala pa rin siya ng pera sa probinsya, ngunit ngayon ay hindi na siya nagpapadala ng luha. Bawat araw sa universidad ay tila pagsasara ng lumang kabanata at pagbubukas ng panibago. Hanggang isang araw, isang seminar ang ginanap sa isang hotel sa Makati para sa mga scholars. Inanyayahan silang lahat na dumalo. May libreng lunch buffet at higit sa lahat, isang kilalang CEO ang magiging keynote speaker. Habang nakaupo sa pang-apat na row, tahimik si Alona. Hindi niya inasahan ang pangalan na binanggit ng host. "Ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor, one of the most discreet yet impactful entrepreneurs in Southeast Asia, Mr. Leonardo Agustin." Parang may sumabog sa tenga ni Alona. Lumingon siya sa stage. Mula sa liwanag ng spotlight, nakita niya ang pamilyar na matikas na lalaki. Mahinhing ang postura, simple ang damit, ngunit matalim ang tingin. Sa buong oras ng talumpati, hindi man lang ito tumingin sa direksyon niya. Pero bawat salita, parang tinatamaan siya. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang tanong ay kung hanggang saan mo kayang tumindig. Nakakita ako ng maraming may talento, pero mas bihira ang may dangal. Pagkatapos ng seminar, habang palihim siyang papalabas ng conference hall, may lumapit sa kanyang lalaki na tila assistant ng CEO. Inabot nito ang isang business card. "Miss Santillan, iniwan po yan ni Mr. Agustin. Sinabi niyang sa tamang oras, kontakin mo siya. He said he believes in your potential." Muling kinabahan si Alona. Tiningnan niya ang card. Simple lang, puti, embossed letters, at sa likod nito'y may sulat kamay na mensahe. "Kapag handa ka ng humarap sa mundo, hindi bilang alok, kundi bilang kapareha sa laban, hanapin mo ako." Pagka-uwi, hindi na siya mapakali. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit. Gusto niyang maiyak. Bakit ganito, Lord? Bakit may taong ganun kabuti? Anong kailangan niyang kapalit? Bakit hindi niya ako kinukuha para sa sarili niyang layunin? Tanong niya sa sarili habang nakatingala sa kisame ng kwarto. Ngunit sa puso niya, may isang sagot lang. Dahil marahil, sa mundong puno ng kadiliman, may ilang nilalang pa ring pipiliing gumamit ng liwanag. Hindi para makapang-akit, kundi para magturo ng daan sa iba. At doon, nagsimulang umusbong sa puso ni Alona ang mas matinding tanong. Hindi kung ano ang ginawa ni Leonardo Agustin para sa kanya, kundi kung ano ang kaya niyang ibalik, hindi bilang kabayaran, kundi bilang tanda ng pagbangon. Sa mga araw na lumipas, itinabi niya ang business card. Hindi niya agad tinawagan. Ayaw niyang magmukhang umaasa. Pero sa bawat aralin sa klase, sa bawat kwento ng corporate ethics, sa bawat case study ng matagumpay na negosyo, isa lang ang patuloy na bumabalik sa isip niya. Leonardo Agustin. Hindi na bilang tagapagligtas, hindi na bilang yung misteryosong CEO, kundi bilang tanong na unti-unti niyang gustong sagutin. Kung kaya mong tanggapin ang 1,000,000, pero hindi ang pagtingin na may respeto, tano ang tunay mong halaga? Dahil sa pagkakataong iyon, alam ni Alona, hindi na lang siya basta tinulungan, pinili siyang paniwalaan. Makalipas ang ilang araw mula sa seminar, patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga tanong sa isip ni Alona.
Hindi siya mapalagay, lalo na tuwing binubuksan niya ang drawer ng kanyang study desk sa dorm. Nandoon pa rin ang business card ni Leonardo Agustin, malinis, tuwid at tila nangingintab sa ilalim ng liwanag ng desk lamp. Sa bawat silip niya rito, parang nagsasalita ito. Handa ka na ba? Ngunit hindi pa siya tumawag. Bagkus, itinuloy niya ang pang-araw-araw na buhay, sinusubukang bumalik sa dati. Tuwing umaga ay pumapasok siya sa unibersidad, dala ang matagal ng gamit na bag at luma niyang laptop na minsang tumirik habang nasa gitna ng online exam. Minsang nahuli siya sa klase at kinailangang makiusap sa propesor. "Ma'am, pasensya na po, hindi ko po sinasadyang malate. Nasira po yung laptop ko kagabi habang sinusulat ko yung paper." Mahinahong pakiusap niya. Tumango ang propesor, isang matandang babae na kilala sa pagiging istrikta, ngunit hindi bulag sa pagsusumikap ng estudyante. "Alona, ikaw ang isa sa mga pinaka-responsabling estudyante ko. Gusto kong tulungan ka, pero sa kolehiyo, kailangang handa ka sa mga aberya. Gumamit ka muna ng library computer," payo nito. Pagka-uwi niya, pagod na ang katawan, ngunit ang isip niya ay tila mas gising kaysa kailanman. Umupo siya sa gilid ng kama at muling tinitigan ng card. Hanggang kailan ba niya ito ilalagay sa tabi? Bakit ba siya takot gamitin ito? Kinabukasan, habang kumakain ng tinapay at instant noodles sa mess hall ng dorm, biglang lumapit si Mang Elias, ang tagapamahala ng building. May inabot itong maliit na kahon. "Para sa'yo raw, iha. May delivery ka." Naguguluhan, tinanggap ni Alona ang kahon. Walang label, maliban sa isang maliit na papel na may nakasulat na, "Para sa isang batang kailangang hindi maputol ang pag-aaral." Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang brand new laptop. Kasama sa loob ay isang sulat. Walang pirma, walang pangalan, ngunit halatang pamilyar. "Hindi kita tinutulungan para mapalapit ka sa akin. Tinutulungan kita para mapalapit ka sa sarili mong kinabukasan. L.A." Hindi na napigilan ni Alona ang pagtulo ng luha. Pinahid niya ito agad at sinubukang maging matatag. Ngunit sa puso niya, tila may umusbong na pagnanais. Hindi lang para makabawi kundi para lumaban. Para patunayan na hindi lang siya basta tinulungan. May nakitang halaga sa kanya at kailangan niya ring makita ito sa sarili niya. Dumaan ang ilang buwan. Sa mga araw na iyon, muling sumibol ang sigla ni Alona. Sa klase, siya ang laging nagtataas ng kamay, aktibong lumalahok sa mga talakayan, at pinuri ng mga propesor sa kanyang research paper tungkol sa ethical leadership. Isang araw, matapos ang klase, may nakapaskil sa bulletin board ng College of Business, "Internship opening sa Agustin Corporation," isa sa mga pinakamalalaking conglomerate sa bansa. Ang pagkakataong iyon ay hindi niya pinalagpas. Hindi dahil kay Leonardo, kundi dahil sa mismong reputasyon ng kumpanya. Gusto niyang mapabilang doon. Gusto niyang subukin kung hanggang saan na ang kanyang narating. Sa loob ng application process, mahigpit ang kompetisyon. Mahigit 300 aplikante mula sa iba't ibang unibersidad. Kailangan ng matibay na resume, mahusay na interview, at isang matinding assessment exam. Muli siyang kinabahan, ngunit hindi na siya ang Alona na takot sa biglaang pagbabago. Humarap siya sa panel na may ngiti, tiwala at paninindigan. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay na sa tingin mo ay makakatulong sa isang tulad ng Agustin Corporation? Tanong ng isa sa panelist. Na ang dangal ay hindi nawawala kahit mahirap ka. Na hindi mo kailangang magbenta ng sarili mo para lang umangat. May mga taong naniniwala sa kabutihan. At sa sandaling may magtiwala sa iyo, dapat mong patunayan na tama ang paniniwala nila. Sagot ni Alona, matatag ang pinig. Lumipas ang mga araw, hanggang isang tanghali habang nasa library siya, may email na dumating. Subject, Internship Offer, Agustin Corporation. Hindi siya makapaniwala. Tinanggap siya. Sa lahat ng mga aplikante, 5 lang ang napili at isa siya sa mga yon. Mabilis siyang lumabas ng library at tumawag kay nanay. "Nay, natanggap po ako. Intern na po ako sa Agustin Corporation." Sa kabilang linya, narinig niya ang sigaw ng tuwa at pagluha ni Aling Lorna. "Anak, Diyos ko salamat. Dahan-dahan lang ha.
Ingatan mo ang sarili mo. Sa unang araw ng internship, pinapunta sila sa head office sa BGC. Habang pinapasok sila sa conference room ng HR department, may isa pang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Leonardo Agustin mismo ang pumasok para magbigay ng welcoming speech. Tahimik si Alona. Hindi siya agad pinansin ng CEO. Wala siyang espesyal na treatment. Ngunit sa kalagitnaan ng maikling orientation, tumigil si Leonardo saglit, tumingin sa grupo at sa maikling sandali, nagtagpo ang mga mata nila. Isang tingin lang. Walang ngiti, walang salita. Ngunit sapat na iyon para ipadama sa kanya ang mensahe. Wala ka dito dahil tinulungan kita. Nandito ka dahil karapat-dapat ka. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa rooftop ng dorm at pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, muling nilabas ni Alona ang card. Ngayong hawak na niya ang pangarap, alam niyang hindi lang niya ito utang sa iba, kundi sa sariling pagpili na lumaban, na manatiling buo, at higit sa lahat, na paniwalaang kaya pa ring tumindig sa kabila ng lahat. Hindi niya pa ring tinawagan si Leonardo. Hindi pa oras. Ngunit sa wakas, alam na niya kung bakit siya hindi agad tumawag noon. Dahil gusto niyang harapin ang mundo hindi bilang batang inalok ng isang gabi, kundi bilang babaeng pinili ang sarili. Kahit walang katiyakan sa simula, sa unang linggo ng kanyang internship sa Agustin Corporation, tahimik lamang si Alona. Hindi siya nagbida, hindi siya pumapel, isa lang siya sa 5 interns na sumailalim sa matinding orientation. Araw-araw silang dinadala sa iba't ibang departamento upang makita ang pasikot-sikot ng kumpanya, mula sa legal, marketing, logistics, finance, hanggang sa executive planning. Ngunit sa bawat departamento, hindi maikakaila ang bagsik ng kompetisyon. Karamihan sa mga kasamahan niya ay galing sa mga sikat at pribadong unibersidad. Ateneo, LaSalle, UANP. May ilan na may MBA na sa ibang bansa. Sa una pa lang, naramdaman na ni Alona ang distansya. Maraming nakatingin sa kanya na parang isang anomalyang hindi dapat nandoon. Anong school mo nga pala, Alona? Tanong ng isa sa mga interns habang nasa pantry sila. State U, Biliman Campus. Sagot niya, maikli lang ngunit may kumpiyansa. Yun pala. Kaya pala medyong, street smart ang dating. Sabay ngiti ng sarkastikong babae sa tabi niya. Hindi niya pinatulan, hindi siya nagpaapekto. Mas pinili niyang gumamit ng performance kaysa salita sa bawat assignment. Sineryoso niya kahit simpleng pag-organisa ng dokumento o pagtulong sa marketing survey. Siya ang laging nauuna sa pagpasok, huling umuwi, at palaging may tanong sa bawat discussion. Isang araw, habang pinapakinggan niya ang senior analyst na si Miss Karen na nagtuturo tungkol sa risk management, hindi sinasadyang naibahagi ni Alona ang isa niyang ideya. Ma'am, kung yung supplier risk matrix ay hinahanay lang base sa volume at dependency, hindi ba mas makakatulong kung isasama rin yung reputational impact? Kasi minsan, kahit mababa ang volume ng isang supplier, kapag may issue sila sa market, naapektuhan pa rin ang brand perception natin. Tahimik ang kwarto. Lahat ng interns ay natigilan. Tumingin si Miss Karen kay Alona. Bahagyang nagtaas ng kilay. Interesting point. May case study ka ba para dyan? Tumango si Alona at inilahad ang isang nangyaring issue sa ibang fast-moving consumer goods company na binasa niya sa isang journal. Pagkatapos ng lecture, lumapit si Miss Karen sa kanya. Magaling ka? Hindi ko inakalang galing ka lang sa public school. Bulong nito. Keep it up. Sa mga susunod na araw, nagsimula na siyang tawaging Madam Analyst ng ilan sa mga interns. Iba sa biro, iba sa galit. Ngunit pinili niyang tumahimik. Kahit hindi pa siya regular employee, pinanindigan niya ang profesionalismo. Isang Biyernes ng hapon, habang pauwi na ang lahat, pinatawag siya ng HR officer sa 21st floor. Dala ang kaba, sumakay siya ng elevator, hindi alam kung may problema ba sa kanyang performance. Sa loob ng meeting room, laking gulat niya nang si Mr. Leonardo Agustin mismo ang nandoon. Tahimik lang si Alona, bahagyang nakatungo. Hindi dahil sa takot, kundi sa respeto. Kamusta ang internship?
Tanong ni Leonardo, nakaupo sa dulo ng conference table. Maganda po. Marami po akong natututunan. Mahinahong sagot niya. Tama lang yan. Hindi lahat ng natututo ay nasa classroom. At hindi lahat ng matalino ay may posisyon. Tumango si Alona. Salamat po sa oportunidad. Alam mo ba kung bakit ka natanggap, Alona? Tanong ni Leonardo. Napaisip siya. Dahil siguro po sa performance ko sa interview at assessment. Umiling si Leonardo dahil may tiwala akong hindi ka bibitaw. Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo na natili kang buo. Hindi ka lang matalino, may dangal ka. Tahimik silang nagkatinginan. Walang halong kilig, walang pagmamadali. Parang dalawang taong may mas malalim na pag-unawa sa pagitan nila. Pagkatapos ng meeting na iyon, isang bagong yugto ang bumukas para kay Alona. Kinabukasan, isang email ang dumating mula sa HR. Subject, Change in Internship Assignment, Executive Liaison Rotation. Simula noon, hindi na lang siya basta intern. Ginawa siyang assistant intern para sa executive department, kung saan mas malapit siya sa mga senior decision makers ng kumpanya. Isa na siyang tagasalin ng minutes, taga-coordinate ng meetings, at tagapagsaayos ng business documentation. Bagaman mataas ang pressure, mas lumawak ang kanyang kaalaman. Dumating ang isang pagkakataon na kinailangan ng kumpanya ng mga volunteer para sa Corporate Social Responsibility CSR outreach sa Pondo. Wala sa original na assignment si Alona roon, pero agad siyang nag-sign up. Habang tumutulong sa feeding program, lumapit ang batang babae na may maruming damit. Ate, totoo bang CEO ka? Tanong ng bata, sabay turo sa ID ni Alona na may logo ng Agustin Corp. Napangiti siya. Hindi pa, pero balang araw. Kaya mag-aral ka. Ha? Baka tayo ang magkasama sa opisina sa susunod. Bumalik siya sa dorm ng gabing iyon na may pagod sa katawan pero may ngiti sa puso. Hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil kay Leonardo, kundi dahil naramdaman niyang may saysay ang ginagawa niya. Unti-unti, hindi na siya ang batang naligaw sa lungsod. Siya na ang batang gumagawa ng sarili niyang direksyon. Sa muling pagbisita sa paaralan, kinausap siya ng dean para maging speaker sa susunod na student orientation. Miss Santillan, gusto naming ikaw ang magsalita. Gusto naming marinig ng mga bagong estudyante ang kwento ng isang tulad mo. Galing sa wala pero may pinatunguhan. Hindi siya agad nakasagot. Pero sa loob-loob niya, nagsimulang buuin ang isang linya ng kanyang talumpati. Hindi mo kailangan ipagpalit ang puri para sa pangarap dahil may panahon na ang mismong pagpigil sa sarili ay siya palang pintuang magbubukas ng mas malawak na daan. At sa bawat hakbang niya mula sa dorm papuntang opisina, mula sa silid-aralan papuntang boardroom, alam ni Alona, ang simula ng bagong buhay ay hindi lang dahil sa perang tinanggap noon, kundi dahil sa karangalang hindi niya isinuko kahit kailan. Mainit ang araw noon, ngunit malamig ang hangin sa loob ng University Auditorium. Nakaayos ang entablado, may mga placard na may nakasulat na Next Gen Scholars Summit 20XX at ang mga estudyante ay nagsisiksikan sa mga upuan. Ang ilan ay nagmamadaling kumuha ng litrato sa photo booth sa may gilid. Isa sa mga event organizer si Alona at gaya ng nakasanayan, tahimik lang siyang gumagalaw sa backstage. Sinusuri ang script ng host, pinipinirmahan ang attendance sheet ng mga scholar, at iniisa-isa ang listahan ng mga guest speakers. Alona, tawag ng isa sa mga senior organizers. May dumating na bagong VIP. Sabi sa listahan, dapat daw ay si Mr. Ong ng Department of Finance, pero mukhang hindi siya yung pumasok. Paki-confirm ma. At agad siyang lumapit at bahagyang napatigil nang makita ang taong tinutukoy. Nasa may pinto, pinapalibutan ng ilang university officials at mga guro. Ang lalaki ay naka-dark gray na suit, matikas at may maamong muka. Si Leonardo Agustin. Hindi niya inaasahan. Hindi man lang nabanggit sa internal memo ng school na siya ang ipapalit na speaker. Mabilis ang tibok ng puso ni Alona. Tumalikod siya, nagkunwaring abala sa headset habang sumenya sa isa pang organizer. Sigurado ka bang si Mr. Agustin ang ipinalit?
Hindi ba ito dapat formal notice? Emergency na schedule change daw. Tumanggi ang mga sponsor na palitan pa. Wala na tayong magagawa. Hindi pa man siya nakakabawi sa paggagulat, ay tinawag na ng host si Leonardo sa entablado. Tahimik ang buong auditorium. Kahit ang mga estudyanteng abala sa pagse-selfie ay napatingin. May magnetismo ang CEO. Hindi pilit, hindi kayabangan, kundi parang may bigat ang bawat hakbang at bawat salita. Magandang hapon, simula ni Leonardo. Marami sa inyo ang umaasang marinig kung paanong yumaman. Pero ako, narito hindi para ikwento ang yaman. Narito ako para pag-usapan ang pinagmulan. Habang nagsasalita si Leonardo, hindi maiwasang magbalik tanaw si Alona sa unang pagkakataon nilang nagkita sa loob ng presidential suite sa katahimikan ng gabi sa harap ng punit na kontrata. Parang kahapon lang, ngunit ngayong muli niya itong nakikita sa harap ng daan-daang kabataan, mas malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ito pantasya, hindi rin ito utang na loob. Isa itong pagbabalik ng isang koneksyon na nagsimula hindi sa transaksyon kundi sa prinsipyo. May mga taong naniniwala sa talent, pero mas kakaunti ang naniniwala sa dangal, dagdag ni Leonardo sa kanyang talumpati. May isang babaeng minsang inalok ng pera, hindi para gamitin, kundi para suportahan. Hindi ko siya pinili dahil sa itsura niya. Pinili ko siya dahil sa paninindigan niya. Tumigil si Leonardo at sandaling pinanlakihan ng tingin si Alona sa audience. Isang iglap lang, ngunit sapat para mapansin ng ilang organizer sa likod. "Uy, kilala ka ba ni Mr. Agustin?" Tanong ni Rica, isa sa mga kasamang volunteers ni Alona. "Hindi, naging intern lang ako sa kumpanya niya," tipid niyang sagot, bagamat ramdam niya sa loob ang pagtama ng mga mata ni Leonardo. Pagkatapos ng event, dumagsa ang mga estudyante at professors kay Leonardo para magpa-picture, magpakilala o mag-abot ng business card. Umiwas si Alona. Nagkunwari siyang may kailangang ayusin sa technical booth. Pero sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang lumapit ang isang staff kay Rica at inabot ang isang maliit na sobre. "Miss Alona Santillan?" Tanong ng staff. "Iniwan po ito ni Mr. Agustin para sa inyo." Mabigat ang kanyang hakbang papunta sa likod ng auditorium. Hindi niya agad binuksan ang sobre. Niyakap niya ito, pinisil, sakalang binuksan nang siya'y tuluyang mag-isa. Sa loob, naroon ang business card na dati na niyang hawak, ngunit may bagong mensahe sa likod, nakasulat ng Pino. "Kapag handa ka na, tawagan mo ako. Marami pa akong plano para sa'yo. Hindi bilang tagapagligtas kundi bilang kapantay." Napaupo si Alona sa isang sulok. Pinipilit panatilihing tuyo ang mga mata. Hindi ito ligaw na damdamin. Hindi rin ito kilig. Isa itong mabigat na pakiramdam ng paggalang, paghanga at pagkilala. Bihira ang ganitong klaseng koneksyon sa mundo. At alam niyang hindi ito para basta-bastang sayangin. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niyang parang may binuksang bagong pinto ang tadhana. Hindi ito sa pilitan, hindi rin ito madalian. Ito'y paanyaya, hindi lang sa mas mataas na posisyon, kundi sa mas malalim na pagtitiwala. Sa kanyang kwarto, inilabas niya muli ang lumang notebook na ginagamit niya sa paglalagay ng mga pangarap. Doon niya sinulat ang bagong entry. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mo agad kunin. Ang mas mahalaga, handa ka bang lumago sa tamang oras, sa tamang paraan, kasama ang tamang tao. Hindi niya pa rin tinawagan si Leonardo. Pero sa susunod na pagpupulong ng mga intern para sa rotation program ng executive training, agad siyang nag-volunteer para sa special project team. Isang assignment na alam niyang malapit kay Leonardo. Hindi bilang pabor, kundi dahil handa na siyang makita. Hindi bilang dating niligtas, kundi bilang taong kaya ng lumaban sa tabi ng isa pang malakas. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, ang manindigan ng tahimik. At doon, sa muling pagkikita nila Leonardo, nagsimulang gumuhit ang tanong na hindi pa niya nasasagot. Ito ba'y simula ng bagong kabanata o paalala lang ng kung sino na siya ngayon? Sa parehong silid na pinununoon ng takot, pagdududa at hiya,
Ngayon ay isang babae ng buo, matatag at marunong lumingon. Ang pagkikita ay walang salitang pang-aari, ngunit malinaw sa puso ni Alona. Ito'y pagkilalang hindi niya hiningi, pero pinaghirapan niyang makamit. Mainit ang hapon nang dumating si Alona sa ika-31 palapag ng Agustin Corporation Building. Pormal ang pananamit niya, nakasimpleng blazer, slacks at itim na flat shoes. Bit-bit ang laptop at isang makapal na folder. Hindi niya maitago ang kaba. Ito na ang unang araw ng kanyang bagong assignment bilang intern sa executive office, ang pinakapusod ng buong korporasyon. Pagbukas ng elevator, agad siyang sinalubong ng malamig ngunit mabangong hangin na galing sa centralized air conditioning. Ang sahig ay marmol, ang dingding ay may mga abstract paintings na halatang may halaga. Tahimik, walang nagbibidahan, walang nagbabangayan, tanging mga tipaklong na tunog ng keyboard at ang mahinang ingay ng printer ang maririnig. "Good morning, Miss Santillan," bati ng receptionist, sabay abot ng temporary ID niya. "Doon po kayo sa Office of Strategic Initiatives. May orientation meeting po kayo sa boardroom, third door on the left." Habang naglalakad, napansin ni Alona ang mga matang sumusulyat sa kanya. Hindi bastos, pero ramdam niya ang pagtataka. Isa lang ang bagong mukha sa loob ng executive wing. At walang duda, siya yun. Pagpasok niya sa boardroom, naroon ang 3 interns na pareho ring napili sa rotation. Isa sa kanila ay si Lance, ang anak ng isang kilalang politiko sa Luzon. Mayabang, palabiro, at halatang sanay sa atensyon. "Aba, ikaw pala yung scholar na galing probinsya." Biro ni Lance. Hindi ka raw basta-basta. Kahit sa interview panel, na-impress sila. Mumiti lang si Alona. "Ganun ba? Mabuti naman at napatunayan kung kaya rin naming mga taga-baryo." Nagsimula ang orientation sa pangunguna ni Miss Teresa, isang senior executive assistant. Maayos ang pagkakaayos niya ng slides. Isa-isang ipinaliwanag ang mga protocols ng opisina, mga dapat at hindi dapat gawin, at ang mahigpit na pangangailangang panatilihin ang kumpiyansa sa bawat dokumento. Kahit simpleng memo yan o internal email, kung galing sa executive team, bawal i-share kahit sa kapwa intern. Naintindihan? Tanong ni Ms. Teresa habang pinapirma sila ng confidentiality agreement. Tumango si Alona, sabay lagda. Ipinakilala sila sa iba't ibang manager at head ng departments. Ngunit sa kabila ng formalidad, dama ni Alona ang tensyon sa paligid, lalo na sa mga babaeng empleyado na tila hindi masaya sa presensya niya. Isa sa kanila ay si Charlene, executive assistant ni Mr. Agustin. "Siya yung bagong intern?" Tanong ni Charlene habang nagsasali ng kape. Mukhang matibay ang koneksyon. "Meron siyang performance," sagot ng HR officer na nag-refer kay Alona. "Si Mr. Agustin mismo ang pumili sa listahan." "Yun na nga eh," bulong ni Charlene. "Bakit siya? Bakit hindi yung may MBA?" Narinig ni Alona ang usapan mula sa pantry. Ngunit pinili niyang hindi magsalita. Imbes, bumalik siya sa kanyang desk at sinimulang isalin sa report ang minutes ng huling board meeting. Kinahapunan, pinatawag silang interns sa conference room para sa isa pang assessment activity. Inatasan silang gumawa ng market proposal para sa bagong produkto ng kumpanya. Bibigyan sila ng 2 linggo at kailangang magpresenta sa harap mismo ng Core Executive Committee. Nagkatinginan ang 4 na interns. Alam nilang mabigat ito. At para kay Alona, ito ang pinakamalaking hamon sa kanyang internship. Hindi lang ito basta pagsusulit. Ito'y oportunidad para ipakita kung sino siya sa mundo ng mga negosyante. Pagka-uwi sa dorm, hindi na siya natulog agad. Binuksan niya ang laptop at sinimulang mag-research. Isinulat niya sa kanyang notebook, target market, millennials. Product, sustainable personal care. Angulo, emotional branding, social responsibility. Lumipas ang mga araw, habang ang iba ay abala sa pagpapa-impress sa mga managers o pakikipag-network. Si Alona ay tahimik na nagbabad sa pananaliksik. Umattend siya ng online webinars, kinontak ang ilang local suppliers, at gumawa ng survey sa mga estudyante sa kanyang universidad. Inikot niya ang panukala hindi lang sa kita kundi sa impact nito sa komunidad. Isang gabi,
Habang nasa library siya ng opisina, dumating si Leonardo. Walang kasamang bodyguard, walang formal entourage. Suot lang niya ang simpleng polo at dark pants. Napapigil si Alona. Late na, hindi ka pa umuuwi? Tanong ni Leonardo habang tinitingnan ang screen niya. Malapit na po, may inaayos lang po sa proposal ko. Sagot ni Alona, hindi makatingin ng diretsyo. Alam mo ba kung bakit kita pinili sa rotation program? Hindi po, tipid niyang sagot, hindi lang dahil sa talino mo, kundi dahil alam kong hindi ka nagmamadali. Marami sa kanila gustong makarating agad sa taas. Pero ikaw, inuuna mong mag-ugat. Walang naisagot si Alona. Tiningnan niya lang si Leonardo at bahagyang tumango. Hindi kita inilagay dito para pansinin. Inilagay kita rito para makita mo na kaya mong tumayo kahit sa gitna ng malalaki. Dagdag pa nito bago tumalikod at muling nawala sa hallway. Dumating ang araw ng presentasyon. Nakasuot si Alona ng puting blouse at iim na slacks. Sa loob ng conference room, naroon ang buong panel ng executives, kasama si Leonardo sa gitna. Isa-isa silang nagpresenta. Si Lance ay may dalang flashy slides, mga larawan ng luxury branding. Ang dalawa pa ay puro statistics at graphs. Nang si Alona na ang tumayo, binuksan niya ang kanyang PowerPoint na simple lang ang tema. Ngunit sa bawat slide ay may mukha, may kwento, may pangalan. Hindi lang po ito produkto, ito po ay pahayag. Kung gusto nating makuha ang loob ng bagong henerasyon, kailangan nating ipakita na iniintindi natin sila. Hindi lang bilang consumer, kundi bilang mga taong may halaga. Tahimik ang panel. Nang matapos siya, isang palakpak mula kay Miss Teresa ang naunang bumasag sa katahimikan. Ito ang presentasyon na may puso. Sabi niya, tumango si Leonardo. Tandaan niyo ang pangalan niya, Santillan. Makikita pa natin yan sa taas. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Alona, walang kasamang kamera, walang papuri at walang pagbati mula sa mga kasamahan niyang naiinggit. Ngumiti siya ng tahimik. Alam niya, hindi niya kailangang lumapit para lang mapansin. Dahil kung may ipupursige ka ng totoo, kusa kang makikilala kahit sa gitna ng pinakamalalaking liwanag. Habang lalo pang umaangat ang reputasyon ni Alona sa loob ng Agustin Corporation, hindi rin napigilang sumabay ang anino ng inggit at paninira. Sa bawat papuring tinatanggap niya mula sa mga executives, sa bawat rekomendasyong ipinapasa para sa kanya, may mga matang hindi kontento. May mga bibig na sabik na ibagsak ang kanyang pangalan. Pinakamatindi sa lahat si Charlene, ang executive assistant ni Leonardo Agustin. Ilang taon nang nasa posisyon si Charlene, kilala sa husay sa trabaho at sa pagiging protektibo kay Leonardo. Ngunit mula nang pumasok si Alona sa executive liaison, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang kinang. Hindi niya matanggap na ang isang intern na galing sa public school at dating promo girl pa umano ay mas pinagkakatiwalaan ngayon ng mga nakakataas. Isang tanghali habang nagkakape si Alona sa pantry, lumapit si Charlene at ngumiti, isang ngiting may patalim. Masipag ka ha, nasa opisina ka pa kahit Sabado minsan, sambit nito. Ngumiti rin si Alona mahinahon. Oo po, nasanay na po ako sa ganitong schedule. Sayang ang oras kung pwede namang gamitin. Sagot ni Charlene habang ini-stir ang kape. Nakuha, baka masyado kang sumisip-sip. Baka kasi ang tingin ng iba, gunagamit mo lang ang ganda mo para makaakyat. Hindi sumagot si Alona. Bagkus, inapik niya ang gilid ng tasa at tumayo. Mas mabuti sigurong makita nila ang gawa ko, hindi lang ang mukha. Sagot niya at sa katahimik na umalis. Pero hindi doon nagtapos ang paninira. Ilang linggo matapos iyon, isang anonymous email ang natanggap ng HR department ng kumpanya. May kalakip itong screenshot ng lumang larawan ni Alona. Isang kuha noong promo girl pa siya sa isang bar, suot ang miniskirt at nakangiti habang may hawak na beer. Nakalakip sa email ang maikling mensahe, ito ba ang dapat kinikilala sa executive level? May pag-asa pa bang umangat ang may ganitong background? Nabigla ang HR. Agad nilang pinatawag si Alona. Miss Santillan, may gusto kaming linawin. May lumabas po kasing larawan. Hindi naman po ito formal complaint, pero kailangan namin itong isama sa record.
Paliwanag ng HR supervisor, si Miss Joyce. Tahimik lang si Alona habang pinapakita sa kanya ang email. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya ang lumang larawan, isang bahagi ng kanyang nakaraan na akala niya'y naibaon na. Hindi ko po ikinakahiya yan, sagot niya matapos ang ilang segundo. Totoo pong galing ako sa hirap. Promo girl po ako noon at ginawa ko yan para makaraos sa buhay. Pero hindi po ako nagnakaw, hindi ako nanira ng ibang tao, hindi ako sumuko sa sarili ko. At kahit kailan, hindi ko po ginamit ang katawan ko para makuha ang meron ako ngayon. Tumango si Miss Joyce. Alam naming may ganito kang background, Alona. Hindi kami nagtatanggal ng tao dahil sa pinanggalingan nila, pero kailangan naming ipaalam ito kay Mr. Agustin. Walang problema po, mahinahong sagot ni Alona. Wala po akong itinatago. Kinagabihan, habang pauwi na siya mula sa opisina, nakatanggap siya ng text mula sa personal number ni Leonardo. Pakicheck ang inbox mo. May ipinasa akong memo. Pagdating niya sa dorm, agad niyang binuksan ang laptop. Naroon na sa email ang isang memo mula sa Office of the CEO. Isang public statement na nilabas ng kumpanya sa internal network nito. Memo to all employees. Subject: equal opportunity and respect in the workplace. Ang Agustin Corporation ay hindi tumatanggap ng diskriminasyon batay sa pinanggalingan, anyo o kasaysayan ng isang individual. Sa halip, pinapahalagahan namin ang determinasyon, integridad at husay. Lahat ng empleyado ay pantay-pantay at sinumang gumamit ng paninira o anonymous accusations ay mananagot ayon sa ating corporate code. Sa dulo ng memo, isang linya ang nakabold. Ang isang larawang may istorya ay hindi kahihiyan kundi patunay ng katatagan. L. Agustin. Napaluha si Alona. Hindi niya inaasahan na ilalaban siya ni Leonardo. Hindi niya rin inaasahan na sa dami ng kanyang pinagdaanang tahimik, may isang tao palang handang magsalita para sa kanya. Ngunit ang kabutihang iyon ay may kapalit. Kinabukasan, hindi pumasok si Charlene. At sa loob ng linggo, natabalitang inilipat ito sa ibang branch ng kumpanya sa Visayas, ilang disciplinary reassignment. Marami ang nagtaka, marami rin ang ngumiti. Ngunit si Alona, hindi siya nagtatalon sa tuwa. Hindi siya nagbunyi sa pagkakadisiplina sa isang taong nanira sa kanya. Bagkus, mas lalo siyang natahimik. Habang kinakausap siya ng kaibigan niyang intern na si Marian, sinabi nito, "Grabe ka, Alona. Kung ako yan, baka nagwala na ako. Pero ikaw, tahimik lang. Bakit hindi mo sila sinugod?" "Dahil hindi ko kailangang mag-ingay para mapatunayan ang totoo," sagot niya. "Mas malakas ang galang kapag hindi mo kailangang isigaw." Sa mga sumunod na araw, napansin ng buong opisina na mas lalong tumibay ang tiwala ng mga executives kay Alona. Pinagsusumiti na siya ng policy drafts, sinasama sa off-site business reviews, at binibigyan ng mga project assignments na karaniwang ipinagkakatiwala lang sa mga regular manager. Isang gabi, habang nagbabalot siya ng mga dokumento para sa isang corporate retreat, may tumapik sa kanyang balikat, si Leonardo. "Ready ka na ba para sa mas malalim na papel sa kumpanyang ito?" tanong nito. Nagkatinginan silang dalawa, hindi bilang intern at CEO, kundi bilang 2 taong nagdaan sa mga tahimik na laban, ngunit parehong buo ang paninindigan. "Handa na po, at hindi lang para sa akin, kundi para sa mga kagaya ko, na minsang tiningnan lang bilang madungis na larawan." At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng isang corporate war zone na puno ng mga kontrabidang tahimik ding nagkukudli sa likod ng kurbata at high heels, napatunayan ni Alona, hindi lahat ng laban ay kailangang may armas. Minsan sapat na ang paninindigan. 1 taon matapos ang pagsisimula ni Alona sa Agustin Corporation, isang makasaysayang araw ang dumating sa kanyang buhay. Hindi na siya basta intern. Hindi na siya ang tahimik na babae mula sa probinsya na puno ng pangamba sa kanyang kinabukasan. Ngayon, isa na siyang executive coordinator sa opisina ni Leonardo Agustin. Isang posisyon na matagal niyang pinangarap ngunit hindi niya inasahan ng mabilis marating.
Sa araw ng kanyang graduation, nanatili siyang simple. Nakablaus at palda, naglakad sa entablado ng isang university auditorium na puno ng mga estudyante, guro at pamilya. Siya ang valedictorian ng Business Administration Batch, magna cum laude. Habang nakatayo sa entablado, pinanood siya ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ni Leonardo, na tahimik na nanonood mula sa likod ng audience. Hindi siya binigyan ng special seat ni Leonardo, ngunit naroon ito, nagsuporta sa kanyang tagumpay. Hindi naging madali ang journey na ito, ani Alona sa kanyang talumpati. Mula sa isang batang may pangarap sa probinsya hanggang sa isa na ngayong may pagkakataong makatulong sa iba. Ang aking tagumpay ay tagumpay ng bawat taong naniwala sa akin, lalo na sa mga panahong halos sumuko na ako. Matapos ang seremonya, habang naglalakad sa labas ng university, dumating si Leonardo sakay ng isang itim na SUV. "Congratulations, Miss Santillan! Sa wakas, graduate ka na talaga." Bati nito habang binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ngumiti si Alona. "Salamat po, sir. Hindi po ito mararating kung wala po ang tulong ng mga tao sa paligid ko." Tumigil si Leonardo saglit at tumingin sa kanya ng masinsinan. "Hindi lang ito tulong. Ito ay dahil pinili mong magtiwala sa sarili mo." Pumasok sila sa sasakyan at nagdiretso sa isang gala dinner na gaganapin sa isang 5-star hotel sa Makati. Doon, opisyal na ipinakilala ni Leonardo si Alona sa harap ng mga piling miyembro ng board bilang future partner in business and maybe more. Hindi lang siya basta empleyado. Siya ay bahagi na ng pangarap at plano ni Leonardo. Habang naglalakad sa loob ng ballroom, naramdaman ni Alona ang titig ng mga tao, ilang papuri, ilang inggit, at ilang hindi maikakailang pag-usisa. Sa mga mata ng mga tao, siya ang babaeng dati ay tagalinis ng mesa sa bar, ngayoy kasama sa pinakamakapangyarihang tao sa negosyo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Muling bumalik ang mga chismis online at offline na nagsasabing may relasyon si Alona at Leonardo, na hindi siya karapat-dapat, na lahat ng kanyang narating ay dahil sa pera at impluensya. Isang gabi, habang nasa kanilang opisina, tinawag siya ni Leonardo sa kanyang private office. "Alona, narinig ko ang mga balita," aniya habang nakaupo sa kanyang leather chair. Tumango si Alona, medyo nalungkot. "Oo po, sir, pero hindi ko ito pinapansin. Mas mahalaga sa akin ang trabaho kaysa sa chismis." "Magaling," sagot ni Leonardo. "Pero alam mo, kapag lumaki ang atensyon, lumalaki rin ang panganib. Kaya gusto kitang sabihan, handa akong ipagtanggol ka, hindi lang bilang CEO, kundi bilang taong naniniwala sa'yo." Napangiti si Alona na parang may bigat ang mga salita ni Leonardo sa kanyang puso. Ilang buwan nang lumipas, nagdesisyon si Leonardo na magpahinga muna mula sa public spotlight. Inilipat niya ang kapangyarihan sa board para mag-focus sa isang bagong proyekto na may malaking epekto sa lipunan. Isang foundation para sa edukasyon ng mga batang babae mula sa may hirap na pamilya. Kasama si Alona sa proyektong ito, hindi bilang empleyado, kundi bilang katuwang at leader. Magkasama silang nagpunta sa mga probinsya upang bisitahin ang mga paaralan, magbigay ng scholarship at mag-organisa ng mga workshop para sa empowerment ng kababaihan. Isang araw sa isang probinsya sa Northern Luzon, nakita ni Alona ang batang babae na nagsilbing inspirasyon niya noon, si Cora. Ngunit ngayon, hindi na si Cora ang nag-aalok ng mga delikadong oportunidad. Bagkus si Cora ang humingi ng tulong upang mapalawak pa ang outreach ng foundation. Nagkasundo silang dalawa na magsanib puwersa para tulungan ang mga batang babae na hindi na mapunta sa mga mapanlinlang na alok. Sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Alona na ang kanyang pinagdaanan ay may kabuluhan at ang kanyang mga desisyon ay naging tulay para sa pagbabago. Sa pag-uwi nila, habang naglalakad sa gilid ng isang lumang daan, nagtanong si Cora, "Alona, paano mo nagawang mapanatili ang sarili mo kahit may alok na ganon kalaki?" Tumingin si Alona sa langit at ngumiti. "Minsan, kailangan mo lang alalahanin kung saan ka nanggaling at kung ano ang mas mahalaga kaysa pera." Nang dumating ang gabi, nagpasya si Leonardo na maging bukas. Sa isang intimate na dinner kasama si Alona, inamin niya ang kanyang damdamin.
Hindi ko na kayang itago pa, aniya habang hawak ang kamay niya. Hindi lang sa negosyo kita kasama, kundi sa buhay ko. Napaluha si Alona. Hindi dahil sa takot o pag-aalinlangan, kundi dahil sa katotohanan na may taong tumingin sa kanya hindi bilang isang transaksyon, kundi bilang isang tao na karapat-dapat mahalin. Ngunit sa kabila ng pag-ibig, nagpasya silang huwag muna magmadali sa kasal. May mga misyon pa silang kailangan tuparin, mga pangarap na kailangang abitin, mga buhay na kailangang maantig. At sa pagtatapos ng gabing iyon, nagtagpo ang dalawang puso sa isang pangakong higit pa sa salita. Hindi sila susuko, hindi sila magpapadala. At higit sa lahat, sisimulan nila ang bukang liwayway ng isang bagong buhay, magkasama, matatag at puno ng pag-asa. Matapos ang mga taon ng pagsubok, tagumpay at pagkilala, dumating ang panahon na kinailangan ni Alona at ni Leonardo na ibalik ang biyaya sa mga pinagmulan nila. Sa pagsisimula ng proyekto nila, nagtatag sila ng isang foundation na nakatuon sa edukasyon ng mga kabataang babae mula sa mahihirap na lugar sa Pilipinas. Tinawag nilang Dalangin Foundation. Isang pangalang sumasalamin sa panalangin ng bawat batang nangangarap makatawid sa kahirapan. Sa unang opisyal na pagbisita nila sa baryo kung saan nagmula si Alona, muling bumalik ang mga alaala ng hirap at tagumpay. Sa gitna ng liblib na barangay, inilunsad nila ang pagbubukas ng isang paaralan na pinaliit ang agwat ng oportunidad para sa kabataan. Hindi na kailangan pang maranasan ng mga batang ito ang kahirapan na pinagdaanan natin, ani Alona, habang pinagmamasdan ang mga batang nagsasaya sa mga bagong kagamitan. Ngayon, tayo na ang tulay nila sa magandang bukas. Dagdag ni Leonardo, hawak ang kamay ni Alona. Sa araw ng programa, dinala nila ang mga scholarship recipients sa isang simple ngunit makabuluhang pagtitipon. Naroon ang mga magulang, guro at mga lokal na opisyal. Lahat ay nagtipon upang ipagdiwang ang pagsisimula ng pag-asa. Alona, lumapit ang mayor ng barangay. Ito na ang simula ng pagbabago. Salamat sa pagtulong sa aming mga kabataan. Nagpapasalamat po kami, sagot ni Alona. Ang biyayang natanggap namin ay para rin sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Hindi naglaon, lumawak ang proyekto. Bumuo sila ng mga learning centers sa iba't ibang probinsya. Nagtayo ng mga computer labs at nagsagawa ng mga skills training para sa mga batang babae. Pinangasiwa ni Alona ang lahat ng ito na may puso at dedikasyon. Isang araw, muling nagtagpo si Alona at Cora sa isang outreach program. Ngunit hindi na si Cora ang batang dating promo girl na inaalok ng delikadong oportunidad. Ngayon, si Cora ay isa ng coordinator sa isang community center, nagbibigay ng gabay sa mga kabataan na dati nasa bingit ng panganib. Alona, ang dami na nating nalampasan, ani Cora, na may ngiting punong-puno ng pasasalamat. Hindi tayo nag-iisa, marami pa tayong kasama sa laban, sagot ni Alona. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pinanood nila ang mga batang nagsasayaw sa harap ng mga bisita. Ang bawat ngiti at halakhak ay parang pagpapatunay na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nasayang. Sa bayan, pinangalanan si Alona bilang Pride of the Barangay, isang pagkilala sa kanyang mga naiambag at tagumpay. Isang araw, sa simpleng seremonya, pinarangalan siya ng mayor habang nakamasid ang buong komunidad. Isang inspirasyon si Alona sa lahat ng kabataan dito. Ipinakita niya na kahit mula sa mahirap na buhay, kayang abutin ang mga pangarap basta't may tiyaga at determinasyon, ani Mayor. Hindi maiwasang mapaluha si Alona sa kanyang talumpati. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Salamat po sa mga taong naniwala sa akin, lalo na sa aking pamilya at kay Leonardo. Ang tagumpay na ito ay para sa ating lahat. Sa isang tahimik na sandali, pinuntahan siya ni Leonardo. Alona, ipinagmamalaki kita. Tumango si Alona. Salamat, sir. Ngayon, handa na akong ipaglaban ang mga pangarap ng iba. Muling nagkapalagayan sila ng loob. Sa gitna ng mga proyekto at obligasyon, nanatili silang magkaibigan at katuwang sa buhay. Sa bawat paglalakbay nila sa mga baryo, palagi nilang pinapaalala sa mga kabataan ang kahalagahan ng dangal at paninindigan. Isang gabi, sa isang public forum, ipinahayag ni Alona ang kanyang pinagdaanan.
hindi para humingi ng awa, kundi para magbigay inspirasyon. Hindi nasusukat ang dangal sa materyal na bagay o sa pinanggalingan. Nasusukat ito sa tibay ng puso at sa tapang na harapin ang buhay. At sa pag-ikot ng mga ilaw sa entablado, sa harap ng mga taong tumanggap ng tulong mula sa kanilang foundation, alam ni Alona na ang kanyang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit sa wakas, handa na siya sa isa sa mga pinakamahalagang gabi sa buhay ni Alona. Nagtipon-tipon ang mga scholars ng Dalangin Foundation sa isang malaking convention hall sa Makati. Ang lugar ay puno ng ngiti at pag-asa. Mga mukha ng mga batang babae na nabigyan ng pagkakataong mag-aral, makamit ang pangarap at makawala sa kahirapan. Si Alona, bilang isa sa mga tagapagtatag ng foundation, ay nakatayo sa entablado, handang magsalita para sa mga batang ito. Habang naglalakad patungo sa mikropono, bumalik sa kanyang alaala ang mga taon ng pagsubok at paghihirap. Ang gabi na inalok siya ng 1 milyon kapalit ng isang gabi, ang steak dinner na nagbago ng kanyang landas, ang mga araw ng pag-aaral, ang mga laban sa opisina, at ang mga oras ng pagtulong sa mga batang nangangailangan. Mga kaibigan, simula ni Alona sa kanyang talumpati, ang bawat isa sa inyo ay may kwento, kwentong puno ng pagsubok, ngunit puluri ng pag-asa. Ang aming foundation ay nandito upang maging tulay sa inyong mga pangarap. Hindi tayo magpapadala sa mga hadlang. Tayo ay magtatagumpay dahil naniniwala tayo sa ating sarili. Habang nagpapatuloy siya sa pagkwento, isang video presentation ang ipinakita sa malaking screen. Dito, inilantad ni Leonardo Agustin ang tunay na kwento ni Alona. Mula sa isang batang galing sa probinsya na inalok ng isang gabi kapalit ng malaking pera, ngunit pinili ang dangal at pag-aaral. Narinig ni Alona ang mga bulong mula sa mga audience, hininga, hiyaw ng paghanga at mga luha ng pagkilos. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo si Leonardo mula sa audience. Lumakad siya patungo sa entablado, niluhod sa harap ni Alona, at inabot ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Alona, wika niya ng may halong pagiyak, hindi ko kailangan ang pera mo o ang kahit anong materyal na bagay. Ang gusto ko lang ay makasama ka habang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakita kita, hindi bilang isang gabi o 1 milyong piso, kundi bilang isang taong may pusong hindi sumusuko. Napaluha si Alona, hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas ay may taong tiningnan siya ng buong puso. Inabot niya ang kamay at nilagyan ng singsing sa daliri ni Leonardo. Paano tayo magsisimula? Tanong niya nang may halong saya at kaba. Hindi agad, sagot ni Leonardo, sabay ngiti. May misyon pa tayong kailangang tuparin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Sa gabing iyon, hindi lang sila dalawang nag-iisang tao. Sila ay naging simbolo ng pag-asa, ng laban, at ng isang pangakong hindi basta-basta mabubura ng panahon. Pinili nilang huwag munang magpakasal. May mga plano silang kailangang ipagpatuloy, mga buhay na kailangang matulungan, mga pangarap na kailangang abutin. Alona, sabi ni Leonardo habang magkayakap, ito ang simula ng panibago nating buhay. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga tagapagtaguyod ng pag-asa. At sa bawat hakbang, dadalhin natin ang dangal na hindi nating isinuko noon. Tugon niya, may halong tapang at pag-ibig. At sa pag-ikot ng mga ilaw sa entablado, habang naglalakad silang magkasama palayo, alam nilang pareho, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa isang gabi o isang singsing. Ito ay simula ng isang buhay na puno ng pag-ibig, pag-asa at dangal. Hindi naglaon matapos ang proposal ni Leonardo, muling bumalik si Alona sa kanyang probinsya. Dala ang bagong misyon sa buhay. Hindi na siya yung dalagang binigyan ng 1 milyong piso kapalit ng isang gabi. Siya na ngayon ang babaeng may pangarap na magbigay pag-asa sa iba. Pinangunahan niya ang pagtatayo ng Dalangin Foundation, isang institusyon ng nagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga kabataang babae na katulad niya noon. Mga batang may pangarap ngunit limitado ang pagkakataon. Sa gitna ng mga paaralang unti-unting nalilikha sa mga liblib na lugar, pinili ni Alona na maging inspirasyon ng mga batang nangangarap.
Isang araw, abang naglalakad siya sa paligid ng isang bagong bukas na learning center, nakasalubong niya ang ilang batang babae na abala sa pag-aaral. Isang maliit na batang may mga gasgas sa tuhod ang lumapit sa kanya. "Ate, salamat po sa pagtulong sa amin," bati ng bata na may munting ngiti. Napangipi si Alona. "Walang anuman, anak. Ang tagumpay niyo ang pinakamahalagang gantimpala namin." Sa lungsod naman, naimbitahan si Alona ng Forbes Philippines upang kilalanin bilang isa sa Women of Impact in Southeast Asia. Isang parangal na hindi niya inakalang matatanggap, ngunit isa ring responsibilidad na mas lalo siyang magtrabaho para sa bayan. Kasama si Leonardo, patuloy silang naglalakbay sa mga probinsya upang magtayo ng mga learning centers at magbigay ng mga scholarship. Ang kanilang buhay ay naging isang misyon na higit pa sa negosyo, isang serbisyong nakalaan para sa pagbabago. Sa bawat panitayo ng isang paaralan, sa bawat pagbibigay ng laptop, sa bawat pagsasanay para sa mga kabataan, lagi nilang pinapaalalahanan ang mga ito. Ang dangal ay hindi nasusukat sa presyo. Hindi katulad noon, hindi na si Alona ang dalagang inalok ng isang gabi kapalit ng 1,000,000. Siya ay naging simbolo ng katatagan, pag-asa at tagumpay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga babae na naniniwala na kaya nilang magbago, magtagumpay at mahalin ang sarili ng higit pa. Isang gabi, sa harap ng isang malaking bonfire sa kanilang outreach event, pinanood ni Alona at Leonardo ang mga batang sumasayaw at nagkakantahan. Sa liwanag ng apoy, nakita niya ang sarili, hindi bilang isang babae na minsang inalok ng pera, kundi bilang isang lider na tumindig at nagbigay buhay sa pangarap. Lumapit si Leonardo kay Alona, niyakap siya at sabay silang tumingin sa malawak na langit. "Hindi ito ang wakas, Alona. Ito ang simula ng lahat ng bagay." Napangiti si Alona at tumugon, "Oo kamo, simula ng panibago, ng isang buhay na may dangal, pag-ibig at pag-asa." Sa ilalim ng mga bituin, nagpasya silang harapin ang bukas ng may tapang, puso at pagkakaisa. Ang kanilang kwento, puno ng pagsubok at tagumpay, ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. At sa huli, hindi na siya yung dalagang inalok ng isang gabi para sa 1,000,000. Siya ay naging babaeng nagtayo ng isang kaharian, isang kahariang binuo ng dangal, tapang at tunay na pagmamahal